Ano nga ba ang credit card para sa'yo? Isang kakampi na tumutulong sa'yo yumaman o isang kaaway na magbabaon sa'yo sa utang? Credit card, servant or master? Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gawing alipin ang credit card mo para ikaw ang kumita, hindi ang bangko. Maraming takot mag-credit card. Ang mindset ng iba, mapapabaon ako sa utang o mas lalo akong magiging magastos. Pero guys, ang realidad, kapag marunong ka, it's an interest-free loan. May rewards at cashback pa na parang libreng pera. Tandaan nyo, ang credit card ay tool lang. Hindi ito masama o mabuti. Nakadepende yan sa gumagamit. Para maging master ka, may 3 basic rules tayo. Una, gastusin lang ang perang meron ka sa bangko. Huwag mong isipin na extra money ang credit limit mo. Pangalawa, kailangan alam mo ang cycle ng billing mo. At pangatlo, ito ang pinaka-importante, iwasan ang minimum payment. Yan ang trap na magbababaon sa'yo. Pag-usapan natin ang 2 pinakamahalagang petsa, statement date at due date. Ang statement date ay ang cut-off. Dito kinukompute kung magkano ang total na swipe mo. Ang due date naman ay ang deadline. Usually 21 to 25 days ito pagkatapos ng cut-off. Kung tinatiming mo ang pag-swipe mo sa simula ng billing cycle, pwedeng umabot ng 55 days na interest-free ang pautang sa'yo ng bangko. Imagine, hiram mo na ang pera, wala pang tubo. Pro tip para sa mga gustong magpataas ng credit score. Subukan nyo ang before statement trick. Kung babayaran mo ang balance mo bago pa ang statement date, ang ire-report ng bangko sa credit bureau ay 0% utilization. Resulta, mas mataas na credit score at mas madaling ma-approve sa house o car loan sa future. Huwag na huwag kayong papayag na minimum amount due lang ang bayaran. Bakit? Kasi 95% niyan napupunta lang sa interest at fees. Ang principal utang mo halos hindi nababawasan. Tingnan nyo ang comparison. Sa 50,000 na utang, kung minimum lang ang babayaran mo, aabutin ka ng 11 years bago matapos at magbabayad ka ng extra 35,000 sa interest. Sayang, di ba? Pwede na sanang pang-investment o travel yan. Eto naman ang masaya, how to make money. Sa tamang card, may cashback na 1 to 6%. Isipin mo, yung groceries, kuryente at gas mo, may discount na agad. Sa sample natin, pwede kang kumita ng mahigit P13,000 na taon sa rewards lang habang wala kang binabayarang interest. Libreng pera. To wrap it up, narito ang 5 golden rules. Ituring itong debit card, dapat may budget ka. Kabisaduhin ang dates mo. Always pay in full. I-maximize ang rewards. Panatilihing mababa sa 30% ang credit utilization mo. Freelancer ka ba na laging nadi-deny sa loan? O baka akala mo wala tayong credit score system sa Pinas? Well, it's time to unveil the mystery. Common misconception na walang credit score dito. Pero ang totoo, since 2008 pa tayo may centralized system under the Credit Information System Act o RA 9510. Yes, matagal na tayong binabantayan ni Big Brother pagdating sa pera. Bakit mo ito kailangan? Simple lang, house loan, car loan o business loan. Kung wala kang credit history, good luck. Mas mataas ang interest mo o baka rekta denied ka agad. Hirap ang mga freelancers kasi walang fixed pay slip at walang regular employer. But here's the secret. You can build an alternative credit record gamit ang iyong regular bills. Ang bida rito ay ang CIC, Credit Information Corporation. Sila ang central repository. Ang mga banks at utility companies nagpapasa ng data sa kanila, tapos dadaan yan sa bureaus like CB para gawan ka ng score. Check your score! 700 to 850? Excellent yan! Instant approval! Pero pag below 650, red flag. Tandaan, pag wala kang transaction sa loob ng 2 years, walang score na lalabas. Ghosting yarn? How to build it? Una, open a savings account o kumuha ng secured credit card. Kung wala pa ring CC, gamitin ang utility bills like Meralco, postpaid plans o kahit home credit installment. Lahat yan na itatala sa CIC database. Follow the golden rules. Pay on time. Kahit isang late payment, bawas points yan. The 30% rule. Huwag sagarin ang credit limit. Avoid multiple apps. Huwag apply ng sabay-sabay. So to recap everything, hindi myth ang credit score sa Pinas. It's real and it's managed by CIC at CB. Even as a freelancer, pwedeng-pwede ka. Gamitin lang ang utilities at postpaid plans mo as leverage. Remember, consistency is key.
On-time payments mean lower interest rates in the future. And here's a pro tip. I-check ang credit report mo annually. Kung may nakita kang mali, i-dispute agad para hindi mahila pababa ang score mo. Simulan mo na ngayon. Tandaan, ang magandang credit score, hindi nabibili. Itinataguyod yan through discipline at tamang financial habits. It's an investment para sa future dreams mo. Help a fellow freelancer out. Share mo tong video na to at i-comment mo kung anong banks ang pinaka-friendly para sa'yo. See you sa next video!